Ito nga tungkol kay Rapi Tulfo. Daming nag-aano sa akin yan eh, daming nagsasabi sa akin. I-ano ko daw yung kay Rapi Tulfo. Ito, itatopic natin. Tatapik na naman natin talaga yan. Kaya lang, minsan di tayo nakakapag-vlog o live. Imbrihan po, yung nakita ko na para nagamit po yung PNP. Dahil Teka, hindi ito, hindi ito. Gusto ko yung mahaba eh. Meron tong video dito yung mahaba. Ang tangina, nililiha yung ulo ni Kulaong. Eto, hanapin ko lang yung ano, yung video ni Senator Manny. tawagan niya si Atty. Senator Rapi Tulfo. Ay, napanood niyo yung upload ko kanina, si Sabi, confirm pala talaga na budol. Sabi may nag-ano eh. Pera daw ni Ian, di binigay. Maraming mga nag-message sa akin na mga netizens and tumutugma rito sa issue na meron tayo dito noon. In fact, I call the attention of the PNP tungkol dito sa bagay na ito. Commissioner Rafael Vicente Calinisan, Vice Chairperson, Executive Officer, NAPOLCO. Magandang hapon po. Commissioner Calinisan, sir. Senator Rapi, magandang hapon po. More power po sa inyo, sir. Thank you po, sir. Several times ago, dito po sa Wanted sa radyo, meron po kami mga suspect na na-issue na po ng warrant and yung kasalanan ng mga suspect na ito ay, kung hindi ako nagkakamali, rape with homicide. And a warrant of arrest has been issued already and I asked the PNP at that time, Major pa ata yun, yung rango, yung isa naman Colonel, kung pwede mabigyan kami ng kopya ng warrant at picture ng suspect para naman may flash namin for awareness purposes para yung mga kapitbahay malalaman nila na ito pala ay ng rape at ito pala ay pinaghahanap, pwedeng tulungan yung ating PNP. At ang sabi po ng PNP, meron daw utos, hindi ko alam kung galing sa NAPOLCOM to or sa Kamkrami lang, na bawal daw magbigay ng pagkakakilanlan ng sinumang suspect hanggat hindi pa raw po nakukonvict sa korte. Bago po sa pandinig ko yan, Sir Rafi, Idol Rafi, bago po sa pandinig ko. So, if you would indulge, ibigin niyo po sa akin yung pong umarat po na hiningi po ninyo, yung pong pangalan, yung detalye, we will provide you the details po, Idol. Okay. Kaya ako muna sabi yan, kasi kumalat po sa social media and some people came to me and asked me those questions na bakit ganon. Meron po kasi, I'm not gonna mention the name of the guy, I think vlogger siya, at may kayabangan nga siya, kung tutusin, maraming asal sa kanya. Pero I think it was uncalled for na ginawa po ng CIDG na binalanda yung pagmumukha niya at pinabayaan pa yung komplena na pagmumurahin siya at insultuhin siya. Samantalang yung kanya pong kaso ay unjust vexation lamang na napakababaw. Ba't ganun po? Ba't pinayagan po ng CIDG yun? Senator Rafi, put it in context. Actually, kahapon po, I was just in the Senate. I was just nga po with Senator Erwin. Nagbibidan nga ako kami na a few years ago, 5 years ago, inuli rin po yung same person po na ito ng NBI po naman at marami po naloko mga OFW po ito at tapos si Senator Erwin sa
tumulong sa pag-aaresto nito. And that guy was also detented. We understand na ang dating ko sa tao ay unjust fixation po ito, unjust fixation lang ito. And of course, we are protecting also the identities of people. However, Senator Rafi, siguro alam naman po natin yun yung tao pinag-uusapan dito. And all of these offenses to the public are extremely public. And siguro po, while there are issues, totoo lang po, meron na po mga issues po na maaaring pag-usapan at mapapagdipatihan. But at the end of the day, Senator Rafi, mahaba po listahan nito. Kung susumahin po natin, meron pong human trafficking dito sa namakmak po na estafa cases. Mga OFWs po natin, ang pinapahamak po nito, yung pong hard-earned money po ng ating mga kapwa-Pilipino, disrespect for institution, use of the uniform, papapahiya ko sa mga police, even NTI, even the LTO, and even the use of the name, the use of Okay, her name. Commissioner, I hear you. Ito yung point ko. Kasi I was really disappointed and I think the taong bayan was short-changed. Kasi nga po, ulitin ko, nung dito sa programa, ilang beses, in fact, naghiring pa nga ako dyan eh. Humingi ako ng picture, warrant of arrest, ng isang suspect na yung po ay nang-rape at pumatay at pinagkakaitan sa akin ng PNP. Now, sir, kung gusto ng PNP, ng CIDG, mag-press con, pangalandakan yung pagmumukha ng isang suspect na may warrant, sana man lang sa medyo malalim-lalim naman. Sana man lang sa yung mga rape, kidnapping, bank robbery. Huwag naman po yung unjust vexation kasi ang pagkakalam ko po, nung may tumawag sa aking kakilala ko, ito po yung away daw po ng parehong dalawang vlogger at pinatulan po ata ng PNP. Ngayon, pag nag-away yung dalawang vlogger, Yun ang alam ni Rapi Tulfo. Away lang ng dalawang vlogger. Hindi alam ni Rapi Tulfo na ito ay hindi lang away ng dalawang vlogger, kung hindi paghahanap na ng hustisya sa mga tao na bumoto kay Rapi. Bumoto kay Rapi. Bakit? Sino ba bumoto kay Rapi? Sino ba nagpanalo kay Rapi? OFW. Di ba? Unjust vexation lang yung nakitang kaso. Pero talagang meron pang ibang kaso na mga paparating. Hindi lang unjust vexation. Diba? Marami pong kaso si Culaong na kinakaharap. Saka bakit hindi man lang nabanggit ni Rapi na noong panahon ng pandemya, itong si Culaong, kanya nga itong tinapik. At ito'y may kasong human trafficking. Diba? Alam nyo, okay lang sana kung kinokonde na lang ni Rapi itong ginawa ng NAPOLCOM o ng CIDG. Pero talagang parang tinututulan niya. Di ba doon nga sa programa niya, di ba? Ilang beses na rin naman mga napahiya mga tao diyan. Ilang beses na rin naman na mayroong mga tao diyan na hindi naman karapat-dapat na pagsalitaan ni Senator Rapi ng masasama, napagsasalitaan. Katulad na lang nung sundalo. Tinawag niyan duwag. Namatay yung sundalo sa laban. Natapik ko yan. Na-vlog ko yan. Kaya alam nyo, kaya ganyan magsalita si Rapi, alam nyo po kung bakit. Kinulang sa research. Alam nyo, meron po si MG na ang sabi doon sa post, kapatid daw niya yung isa sa staff ng Rapi Tulfo in action. At pagkatapos daw po umere nitong tungkol dito sa balita na ito, nagalit daw si Rapi Tulfo sa kanyang mga staff. Bakit? Hindi siya well-informed. Diba? Imaginein mo yun. Senador ka. Social media influencer ka. Tagapagbalita ka pa. Broadcaster ka. Tapos magkakamali ka ng ganyan na hindi man lang na-research kung bakit, kung ano nangyari kay Culaong talaga. Ano yung away ng vlogger? Ano pinagsimulan? Ano ba nangyari? Ate May, di kailangan niyang bawin mga paratang niya kay Attorney Ralph.
'Di ba? Bakit gano'n? Bakit hindi po ano, hindi niyo po pina-research muna? Eh, napakaraming tauhan itong si Senator Raffy, ang gagaling ng mga researcher niyan. Po natin patulan, hayaan na natin sila mag-away-away. Enough na po yun na Ay, teka, foreign balik citizens and tumutugma ito balik sa natin, issue ng PNP. offenses to the public part. I was just gapo with Senator. At insultuhin siya, saman, Senator Rafi, bibigyan nga ito at transportation lang ito. And all of sa respect for institute. kasi nga po, ulitin ko, nung dito sa programa, ilang beses in fact, naghiring pa nga ako dyan. Nasaan ba yan? Sumahin po natin, meron Napindot ko. pong issues po na but then, inuli rin po yung same. Ba't ganun po? Ba't pinayagan po ng CIDG yun? Senator Rafi, to put it in context. Actually, kahapon po, I was just in the Senate. I was just nga po with Senator Erwin. Nagbibidan nga ako kami na a few years ago, 5 years ago, inuli rin po yung same person po na ito ng NBI po naman at marami po naloko mga OFW po ito at tapos si Senator Erwin sa tumulong sa pag-aresto nito and that guy was also protected. We understand na ang dating po sa tao ay unjust fixation po ito, unjust fixation lang ito. But and of course, we are protecting also the identities of people. However, Senator Rafi, siguro alam naman po natin yung tao pinag-uusapan dito. And all of these offenses to the public are extremely public. And siguro po, while there are issues, totoo lang po, meron nga po mga issues po na maaaring mapag-usapan at mapapagdipatihan. But at the end of the day, Senator Rafi, mahaba po listahan nito. Kung susumahin po natin, meron pong human trafficking dito sa namakmak po ng estafa cases. Mga OFWs po natin, ang pinapahamak po nito, yung pong hard-earned money po ng ating mga kapwa Pilipino, disrespect for institution, use of the uniform, pagpapahiya ako sa mga police, even NBI, even the LTO, and even the use of the name, the use of Okay, her name is actually fraudulent. Commissioner, I hear you. Opo. Ito yung point ko. Kasi I was really disappointed and I think the taong bayan was shortchanged. Kasi nga po, ulitin ko, nung dito sa programa, ilang beses in fact naghiring pa nga ako dyan eh. Humingi ako ng picture, warrant of arrest, nung isang suspect na yun po ay nang rape at pumatay at pinagkakaitan sa akin ng PNP. Now sir, kung gusto ng PNP, ng CIDG, mag-press con, pangalandakan yung pagmumuka ng isang suspect na may warrant, sana man lang sa medyo malilim-lalim naman. Sana man lang sa... Katulad din to nung ano nung komento nung doktor kahapon, yung tinapik natin. Parang ganun, nabababawan si Senator Raffy sa mga kaso ni Culaong. Nabababawan. Parang hindi siya kumbinsido na, unjust vexation lang, ganyan ang ginawa nyo. Yung mga rape, kidnapping, bank robbery. Wag naman po yung unjust vexation kasi ang pagkakaalam ko po nung may tumawag sa aking kakilala ko, ito po yung away daw po ng parehong dalawang vlogger at pinatulan po ata ng PNP. Ngayon pag nag-away yung dalawang vlogger, wag po natin patulan, hayaan na natin sila mag-away-away. Enough na po yun na mahuli natin yung taong yun and then ipalabas natin sa media na nahuli na itong si Poncio Pilato. That's good enough. Wag naman po yung ipapaya. Again, I don't know the guy. I haven't met the guy. Even ako naiyabahan ako sa taong yun. Kasi kuminsan, dumadaan sa page ko, newsfeed ko, na talagang saksakan ng yabang. Pero, walang personalan. Mayabang ka, sige. Karapatan mo yumabang. Pero naman, sir, wag naman tayo mag-go overboard na nagpapagamit tayo yung ating PNP dahil merong isang taong lumapit at itong taong nito, sikat din, at inutusan. At saka meron ako nakita sa Iyan na yun, di ba? Kita mo, ang naratibo na lang ni Sir Raffy, ni Senator Raffy Tulfo, katulad na nung naratibo nung doktor kahapon. Katulad na. Unjust vexation lang. Bakit nyo ginanyan? Yan na yun, yung sinasabi ni Raffy Tulfo. Kamukhang kamukha talaga
'Di ba? Ang dami mong researcher, Senator Rapi. Ang titindi ng mga researcher mo, idol ka nga namin eh, 'di ba? Kapag nagtatalakay ka. Pero dito sa nangyari na ito, parang ano eh, parang pinakita mo sa amin na hindi ka nasing ano, hindi ka nasing galing dati nung ikaw ay hinahangaan namin. Actually, ako number 2 sa aking mga senador. Etong si Rapi Tulfo. Number 2 siya. Number 2 siya sa aking listahan. Alam niyo ako sino number 1? Si Chis Escudero. Kasi talagang ako, maka-Chis Escudero ako nung dati nga na nabanggit o parang merong issue yan dati, nakakandidatong presidente si Chis Escudero. Sabi ko, iboboto ko yan eh. Kaya lang, nung nitong naging kampi na kay Sara Duterte, etong si Chis Escudero, naayawan ko na. Ngayon, etong aking number 2 na senador, aba, parang talagang sabi ko, ano ba yan, mga binoto ko senador, parang mga dispalinghado parang hindi mga dapat maging senador. Senator Rapi, ang tindi ng researcher mo. Diyan ka nga hinangaan. Pero bakit ngayon, hindi nyo man lang po ni-research kung ano yung dapat naming malaman mula sa iyo. Ikaw ang the best dyan eh. 'Di ba? Sa pag-iimbestiga, sa pagtatalakay, ikaw magaling diyan. Yan nga ang nakapagatid sa iyo sa Senado yung pagiging ganyan mo na tao, magaling ka. Pero bakit dito parang sumasablay ka, Senator Rapi? Na itong vlogger na ito, nandun yung complainant, pati misis niya, pinagmumura sa harap niyo. Dapat hindi niyo pinayagan yung sir. Pinagmumura at meron pang sandali lang sir, kumakanta-kanta pa, meron pang mga banda. That was really a circus. Sana hindi na po pinayagan. Yan na yun. Nagalit si Rapi Tulfo sa mga staff niya kasi nga he was not well informed. Not well informed. Oh. Ang alam, biro mo, papayag ba Napol ko magpapapress con ka, may mga banda pa, may mga magkakantahan pa. Oh. Papayag? Napolcom, si IDG, may mga ganon. Hindi ano yan, hindi papayag yan. Kaya sana, 'di ba, nag-research muna. O kaya nakinig muna, 'di ba? Kung hindi ka nag-research, nakinig ka muna sana. Naghanap ka ng mga post patungkol kay Culaong. Yun. Natuwa ko doon nung nagalit nung nasalita pa ko ng gano'n yung isang vlogger. Totoo, hindi po, yung po mga gano'n na we do not tolerate. In fact, we ask him to stop. Pero to put in context po, Pinapa-stop naman. Ginaganyan nga eh. Ginaganon. Tama na. Ginaganon naman talaga. Pero napakahirap kasi pigilin ng emosyon that time. Bakit? Eto na yung nang tatarantado sa pamilya mo, nang tatarantado sa misis mo, sa asawa mo. Sa anak mo. Lahat tinatarantado nitong taon to. Biyenan mo, nanay mo. Mahirap pigilin yung damdamin, pero sana mas nilalawakan ni Idol Rapi yung pag-intindi. Senator Rafi, we don't like that. I personally didn't like that also. Pero yung pong Saka, mga singit pa sir, bago makalimutan. Saka nakikita ko sir, yung vlogger na nagko-complain against this guy na naka-t-shirt na ng preso, nagigipaglambingan pa doon sa isang vlogger. Para bang nangyari, ang litaw noon sir, pag ako manunood at kung yung mga ordinary tao manonood, para nabayaran yung PNP para huliin tong taon to, para ipahiyat tong taon to. Ayan na yun, di ba? Ayan na. Senator Rapi, ilang beses mo nang ginagawa yan.
'Di ba? Ilang beses mo na ginagawa 'yan na nag-a-assume ka na may nabayaran, na mayroong, nabili ang prinsipyo, nabili ang, pagkatao. Pero tayo kasi ka-hombre na tayo, eh. Lahat tayo dito siguro ka-hombre, eh. 1,477 tayo dito tapos 349 lang ang like. End live ko 'to. 'Di ba? Eto na 'yon. Kasi tayo dito ka-hombre tayo, talagang napanood natin 'to. Wala pong ganyan. Walang ganyan. Wala pong naglalambingan sa isang vlogger. 'Di ba? Ano ba 'tong nangyayari kay Senator Raffy? Kaya talagang magagalit daw po. Talagang magagalit daw po talaga si Raffy Tulfo. Bakit? Ang daming nagalit sa kanya, eh. Ang daming nabuwisit sa kanya dahil sa ginawa niya na pagko-content na 'to. Na parang kinakampihan pa niya si Kulaong. Nayayabangan siya, naiinis siya, pero 'di ba? Meron pong mga dahilan. Marami pong mga dahilan 'yan kung bakit may mga ganyang pangyayari sa buhay ni Kulaong at walang naglalambingan doon. Ewan ko ba kung bakit ganun yung kanyang naging salita dyan. Kaya hindi na ako magtaka kung nagagalit yung mga kababayan natin kay Raffy. Hindi na ako magtataka. Hindi po ganoon, Senator Raffy. Siguro po, alam ko naman po, malawak po ang inyong pag-iintindi po dito. Yung pong warrant po na lumabas po, incidental lang po na yung po yung warrant na yun. So there are other cases involved, there are other pending cases. Sabi ko nga po, may human trafficking nga po dito. Ang dami po talaga, Senator Raffy, ibang level po talaga. Nataon lang po talaga na ito po yung warrant na lumabas. This is outside of the personalities here. And actually, I salute the PNP po, Senator Raffy, na mabilis po yung pagkaka-arresto nito. No sir, I'm sorry. I'm sorry, I don't salute the PNP. In fact, I saw it na nagamit ng PNP yung kanilang tungkulin para paboran yung isang tao na lumapit sa kanila. I didn't salute the PNP. Sasaludo po ako. Hindi. Kita mo, ang bilis ng pagkakahuli kay Kulaong, kino-comment ng Napolcom chief ang kanyang mga tauhan, tapos kukontrahin mo, Senator Raffy. Hindi po, mali po. 'Di ba? Sir Raffy, 'di ba ayaw mo sa mga kriminal? Ayaw mo sa mga manloloko, mga manggagancho. Yan na 'yun. Yan na si Kulaong. Manloloko, manggagancho. Ayaw mo diyan, 'di ba? Bakit ngayon parang gusto mo si Norman? 'Di ba? Alam nyo same lang sila ng opinion nung doktor kahapon. Same lang sila. Hindi sila nagkakaiba ng opinion. Same na same ang kanilang mga opinion. Unjust vexation lang yan. Bakit nyo ginanyan? Ba't nyo pinahiya? Yun ang mali. Kasi nga, unjust vexation lang yan. Pero, sigurado ko na yan, kahit unjust vexation lang yan, nako, makokonvict si Kulaong dyan. Maraming tinarantado si Kulaong, Sir Raffy. Alam mo ba, Senator Raffy, nakikipagtawagan sa akin yan, sa cellphone, nung nakakulong yan. Diba? Sana, diba, pina-research mo to ng malalim na malalim. Pina-research mo ng todo. Check nyo muna to. Ano nangyari? Ano yung away? Diba? Wala namang masama kung ipapa-research mo to kasi trabaho naman ng researcher mo yun para hindi ka naliligaw sa iyong sa iyong programa. Ngayon,
Ito namang si Montulpo, ano din to? Nung una, parang kino-question din ang ating gobyerno, dahil sa pagpapakulong dito kay Norman Gusgusin. Ngayon meron siyang post dito, nag-post na siya. Ang sabi niya, inilipat na sa Parañaque City Jail si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos galing sa kulungan ng CIDG sa Camp Crame. Mapapansin na nakasuot si Mangusin ng cap at makinis na makinis ang gilid ng kanyang ulo. Bakit? Kinalbukas siya kasi ng mga kapwa niya detainee sa CIDG jail bilang welcome ayon sa ating Tweety Bird. Mangusin, who claims to be anak sa batas ni Ferdinand Marcos Sr. and the trillionaire, was arrested for unjust vexation, a very minor offense. But he continues to be detained because he has many pending estafa case. Marami daw siyang nabiktima na OFW sa investment scam at human trafficking. Sabi ng aking mga Tweety Bird, may mga taong may balak na blank siya kapag nakapagpiyansa na siya. Akala ko ay loko-loko si Mangusin, ay dapat huwag patulan. Manloloko, scammer pala siya. So, sa pangit niya yan, wala siguro magtatangka na yariin siya sa wet packs sa loob ng kulungan. Wala nga po talaga. Wala po talaga magkaka-interest dyan kay Culaong. Yun nga po Senator Montulpo nung una, sinasabi mo bakit pinagtutuunan ng pansin niyang si Culaong. Ngayon babawi-bawi ka, di ba? Nagkakamali din syempre ang mga tao na yan. Hindi naman yan mga perpekto Pero pagdating dito kay Culaong, gamitin nila yung yung kakayahan nila para mag-imbestiga. Kasi yun naman dati si Rapi Tulfo di ba? May mga series pa nga yan Inaabangan talaga natin Bakit? Magaling. Bakit ngayon sablay sila kay Norman Mangusin? Sablay ang kanilang yung pagbabalita nila na mayroong naglalambingan. Mayroong pabanda doon sa presscon. Wala naman. Ay nako, diba? So, ayan na. So, maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.